Magandang araw po muli mga kapatid. Narito naman po tayo muli upang patuloy natin tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia. Sa pagkakataon po ito, bigyan natin pansin ang isang komento nating kapatid tungkol sa aking bidyong One Save, Always Save. Ay ito kapatid ay hindi ito pangluloko sapagkat ang One Save, Always Save ay pwede lamang natin i-apply doon sa kasalanan ni Iba na ang parusa ay kamatayan. Basahin natin ngayon ang Genesis 2, versikulo 16 at 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa lamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo, iyon ay mamamatay ka. Ayun kapatid, dito hindi naman tayo kumakain sa bunga. Bakit? Nadamay tayo. Basahin natin ngayon ang Roma 5, versikulo 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Kita po ninyo mga kapatid, hindi tayo kasamang kumain doon sa punong bungang kahoy na nagbigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Kaya lang, nadamay tayo. Patay tayo lahat, samantalang dapat immortal tayo. Katulad ni Adan noong hindi pa siya kumain ng punong bungang kahoy, hindi siya mamamatay. Ngayon, basahin natin ang 1 Korinto 15, versikulo 22. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Maliwanag po, dahil sa kasalanan ni Adan, patay tayong lahat. Damay tayo. Dahil naman sa ating Panginoong Jesucristo, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin ang Roma 6, versikulo 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Biruan po niyo ang kapatid. Tama yung nasa 1 Korinto 15, versikulo 22. Sa kaugnayan ng ating Panginoong Kristo, pagkamatay natin Panginoong Kristo sa krus, nagkaroon ang lahat ng tao ng buhay na walang hanggan. Naibalik na yung buhay na walang hanggan na sinayang ni Adan at ni Iba. Lahat tayo mabubuhay muli at hindi na mamamatay, na literal na mamamatay ang katawan, kundi wala ng kamatayan habang panahon. Tandaan mo kapatid, mabuti man o masama, ay muling bubuhay ng Diyos ang lahat. Basahin natin ang Gawa 24, versikulo 15. Tulad nila, sumasampalataya din akong muling bubuhay ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kita po ninyo mga kapatid, yun yung pananampalataya ng ating apostol na si San Pablo. Bubuhayin talaga ng Diyos ang lahat, matuwid man o hindi matuwid. Ngayon, anong mangyayari nung masasama? Basahin natin ang Marcos 9, versikulo 44. Umpisahan natin sa 43. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Biruin po ninyo yan mga kapatid. May apoy na di mamamatay, tapos ang mga uod hindi mamamatay dito sa 48. Dooy hindi mamamatay ang mga uod at ang apoy. Sa pamagitan ng isang tao kapatid na ang parusa ay kamatayan dahil sa kanyang kasalanan,
papayag man tayo o sa hindi sa pamamagitan ng isang tao na si Jesucristo, ang ating Panginoong Jesucristo, lahat ay mabubuhay, sabi ni Pablo, matuwid man o hindi matuwid ay muling mabuhayan upang tumanggap ng ating pala, mabuti man o masama, ang kanyang ginagawa dito sa daigdig na ito. At ang masama, papunta sa apoy na di mamatay. Oo, di mamatay. One save, always save. Saan tayo na one save, always save? Doon sa parusang kamatayan na ginawa ni Adan. At ang ating Panginoon si Kristo naman, ibinalik niya ang ating buhay na walang hanggan. At kailanman, hindi na yun mababawi pa sa atin. Magdurusa tayo kung hindi tayo gagawa ng mabuti. Doon papasok ang salitang one save, always save. Hanggang dito na lang, sanay samahan niyo kung muli upang patuloy na tuklasin ang marami pang hiwaga ng Biblia.